Okay, mayroon naman tayong i-check dito guys. So ito ay accent, no? So zero na po siya kasi dati nagpa-add po ito sa akin ng 2 beses kasi wala pa daw time para magpa-check. Yan. So ngayon wala naman guys, ubos na yung preon niya. So tanggalin natin yung fitting para matanggal yung evaporator. At syempre para matanggal ang evaporator, tanggalin po itong buong dashboard. Yan. So update ko po kayo mamaya guys after natin matanggal ang dashboard at ma-check yung evaporator. Okay? So ito guys, para matanggal namin yung evaporator, tanggalin po yung sa wiper dito kasi mayroong isang dalawang bolt. Yan. So yung heater at saka yung fitting. Tapos yan. So ito yung target natin, ang kanyang evaporator housing. Ito, tatanggal natin. So yun po yung dinugtungan na tinatanggal na bolt na dalawa sa labas kasi hindi natin to mahila yung steel para angat to ng konti para hugutin tong housing. So okay, balikan ko po kayo mamaya guys pag natanggal na para sa evaporator ligtas. Okay, a few moments later. so okay guys, ito na po yung buong housing ng accent. So tanggalin natin tong mga screw para ma-pull out natin yung evaporator. So ito na yung ganyang evaporator. Yan. So ibalik lang natin tong expansion valve para ma-electric natin. So yan, electric lang natin guys. Lagyan na natin ng pressure itong evaporator natin. Yan. So parang may sumisirit dito banda guys. Lakas. Yan. Fitting. So ulitin natin guys kasi may singaw dito sa pagkabit ng expansion valve. So punta tayo sa ating pinagliktisan guys. Singaw. So yan guys, oh, grabe laki ng butas guys. Oh. So sa gilid lang po ang kanyang singaw dito. So good condition pa man yung mga part niya dito. Ito lang yung kinain ng corrosion sa gilid. So inform lang muna natin yung may-ari kung anong desisyon niya. Papalitan niya ba ito ng bago or gawan lang muna ito ng paraan. Ihinang lang to guys, i-building. So okay, update ko po kayo mamaya guys kasi inform na natin yung owner. So grabe guys, sobrang lakas ng leak kaya pala ubos yung refrigerant natin. So okay. Okay guys, ito na pong update sa ating Hyundai Accent.
So in-inform ko po yung customer. So kung i-repair pa ba or hindi na. So okay naman na i-repair guys. Tapos nagtanong siya sa atin kung anong mas mabuti. Siyempre ni-recommend ko po na magpalit na lang tayo ng bago. Okay, kasi baka hindi rin magtagal. Kasi sobrang hirap ng removal ng evaporator nito guys. Ito, yan. Tapos dito kanyang dashboard. Yan. So kapag repair tayo, okay lang din naman kung hindi pa kaya ni customer magbili ng bago. Pero yung customer natin ngayon, good naman. Willing siya na magpalit bago kasi ini-explain natin sa kanya ng mabuti na kapag sira ulit yung evaporator, sobrang hirap magtanggal ng dashboard na kanyang mga evaporator housing. So yun, palit tayo ng bagong evaporator. So i-align natin guys.
At yan guys, so naibalik na namin yung blower housing at saka evaporator. So balikan ko po kayo mamaya after ko po ma-assemble ito, kasi kapag i-video pa natin sobrang haba ating video guys. So at least alam natin yung ano yung pinalitan natin sa unit na to, ano yung sira na kanyang aircon guys. So okay. 1 hour later. Okay, ito na guys. So nakapaglagay na po ako ng Freon. Yan, so hindi pa natin minalik dito yung frame ng wiper, kasi nagtesting muna tayo na magkarga ng Freon para ating malaman kung goods yung ating. So yan guys, nagmo-moist na kasi umuulan kasi kanina guys, kaya nagmo-moist yung lamig. So dito hindi ko pa binalik dito compartment kasi maglagay pa tayo ng kanyang filter. Yan, so sobrang lamig guys. So nagpa-pack ang kanyang crystal. So ito yung update sa pinalitan natin ng evaporator. Yan, so open natin stereo guys, baka makapiright tayo. So yan, number 2 na guys, sobrang lamig. Okay, so ito yung isa na sinasabi ng iba na wag daw itong i-full kasi dapat lang dito lang, kasi thermostat daw ito. Thermostat na magko-control sa compressor natin. So depende po sa mga owner kung ano yung pag-intindi, understand nila dito sa tinatawag na ito. So para sa akin ito ay heater, heater po ito. So pag inopen po yan, so dandahan po mag-open yung vent, tapos papasok po yung heat ng heater. So dapat naka-close po yan or naka-maximum yan. So para mag-gets ninyo, para makita ninyo kung saan po to patungo, dito po yan sa kanyang air vent. So galawin ko lang po guys, yan, so gumagalaw ang kanyang vent sa heater. Yan, so dito sa Pilipinas ang kailangan natin is lamig, hindi yung heater. So pag gabi sobrang lamig, pwede nyo po itong galawin para bibitin yung lamig, para hindi masyadong malamig yung aircon pag gabi. So, kapag nasobrahan kayo sa lamig, pwede nyo to gamitin yung heater. Okay, so yan lang guys yung ating update sa ating accent na ginawa na pinalitan natin ng evaporator. So at least meron naman tayong na-share sa inyo kahit kunti lang na kaalaman sa paggawa ng car aircon. So yun lang guys, and thank you for watching, and God bless po sa ating lahat.